O, tingnan mo yung sasabihin nung tanga, o. Nakakalimot. At kahit siya po'y nakalimutan, hindi pa rin makakakalimot ang Pangulo. Ha? Oo, ha? Puta ina yan. Kahit na siya ay nakalimutan, hindi pa rin po makakalimot. Puta ragis yan. Para mong sinabing kahit po siya ay nagda-drugs, hindi po siya addict. Parang ganun eh. Ang gulo na ng Pilipinas, Claire, putang ina, lumayas ka na. Oh, at ito, pakinggan muna natin itong isang ano na to, itong isang balita na to, si Chavit Singson nagagalit. Si Chavit Singson nagagalit dahil daw hindi na daw siya, nakalimutan na daw siya ni Bongbong. Si Bongbong daw may sakit na kalimot. Hindi lang kalimot ang sakit ni Bongbong, may sakit pa siya sa tanga. Oh, may sakit ng tanga, may sakit pang katam. Oo, ito pakinggan natin yung balita patungkol dito kay Chavit Singson, nagtatampo yung matanda. Solid nerd pa naman kayo, tapos yung kapwa nyo Ilocano, dinededman nyo daw. O ito, pasok. Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Hi, Yusek. Good morning. Sa isang interview po ni Mr. Chavit Singson, sinabi niya po na parang nakalimutan na po siya ng Pangulo after the elections kahit malaki po yung tulong niya dito at that's the last time they will help Marcos po. Nako, masama yun Sabi daw ni Chavit, ito na yung huling pagkakataon na tutulungan ko si Marcos. Alam mo ba sabi ni Chavit, na kapag tumakbo si VP Sara sa 2028, siya ang susuportahan ko. Susuportahan ko siya all out. Chavit, ang tanong, buhay ka pa ba nun? Oo. Ako rin, nag-aalala, tataka din ako. Sabi ko, ha? Buhay ka pa ba nun? Baka mamaya patay ka na nun, ha? Oo, pero sa 2028 daw, kung tatakbo daw si VP Sara, susuportahan daw niya. Dahil ito daw si Bongbong, sinuportahan daw niya ng bongga. Pero dinedma siya. Alam mo ba mayroong isang event yata, I think in Japan, na even yung anak niya, pinaalala sa kanya, si Manong Chavit nandyan. Sinabi na ni ni Charis Pempenko. Oo, sinabi niya na si Manong Chavit nandyan. Hindi talaga binati ni BBM. Dinedman niya talaga. O pucha, ganyan ka walang utang na loob yung putragis na yan. Alam mo, Chavit Singson, sa totoo lang, ikaw, napakaswerte mo. Bakit? Ang swerte mo kasi hindi ka pa pinapakulong. Tinan mo, si Atong Ang, pinakukulong na. Pinakukulong na si Atong Ang. Oh. Yung ibang mga sumuporta sa kanya, nakakulong na. Ito na nga lang, si Pastor Apollo Kibuloy, nakakulong ngayon, hindi ba? Ang laki nang naitulong niya. Noong mga panahon na binababoy si Bongbong Marcos ng media, isang media outlet lang ang tumulong sa kanya, SMNI. Tinulungan siya, gumawa sila ng napakagandang debate, pinakamagandang debate sa balat ng eleksyon ng 2022. Mas maganda pa sa ginawa ng mga malalaking network na mga kawatan din. Oo, mas maganda nakapaglabas si Bongbong Marcos ng kanyang saloobin nang hindi siya bababuyin. Katulad kasi kung pumunta siya sa debate ng ABS, bababuyin siya doon. Pinasara ng tatay niya yung istasyon na yun noon. Kung sa GMA, ganun din. TV5, ganun din. Kasi nga, ang tingin sa kanya noon, magnanakaw. Pinapalabas pa nga nila yung issue noon na dapat ma-disqualify si Bongbong Marcos kasi merong hindi binayaran na buwis, yung estate tax nilang bilyon-bilyon. Di ba? At kung ano-anong pang propaganda ng mga media noon o hindi siya umati ng tawag dyan, yung debate. O, sa SMNI lang siya umati ng debate. O, anong nangyari? Hindi ba pinasara niya ang SMNI, pinatanggalan ng prangkisa? O tapos si Pastor Apollo Kibuloy, ang laki nang naitulong sa kanya. Lahat ng resources na pwede niyang gamitin, pinagamit sa kanya. Oo, lahat na, pati mga bus, sabi ko nga sa inyo, yung debate dyan sa hotel, ang mahal ng binayaran ni Pastor Apollo Kibuloy dahil ang daming kasama ni Bongbong para lumakas yung loob niya. Lahat yung pinalamon nila, napakamahal per head, milyon. Dumapot pa nga daw ng 100 million yun eh. Oo, para lang sa kanila, para lang sa entourage niya. Pucha yan, yung bus niya doon pa natutulog pagka mayroong sa Mindanao, rally sa Mindanao. Talagang sinundan ng SMNI lahat ng mga nila, ng kanilang mga sorties, rallies noong 2022. Anong ginawa niya kay Pastor Apollo Kibuloy? Pagkapanalo, pucha yan, nakipag-coordinate kaagad sa Amerika. Ayun. Oh, ano nangyari? Di ba? Ito na, si Pastor Apollo Kibuloy nakakulong ngayon, mga bossing. Nakakulong dahil sa kahayupan ng putang inang walang utang na loob na yan. Wala talagang utang na loob yan, Chavit. Kapal ng mukha mo rin eh. Ikaw, magkano lang tinulong mo eh. Si Pastor nga, mas marami pang tinulong, pinakulong pa. Magpasalamat ka nga, nakakalaya ka pa ngayon eh. Si Pangulong Duterte, tingnan mo. Yung tatay niya, hindi ba, inilubog dyan sa libingan ng mga bayani kahit naman demonyo yung matanda na yan. Kahit hindi naman bayani yung tatay niya, inilibing doon para matapos ang lahat. Anong ginawa niya kay Pangulong Duterte? Ayun, pinamigay sa ibang bansa sa ICC. Swerte mo nga, Chavit, dinidedma ka lang eh. Gusto mo pansinin ka niya? Baka pag pinansin ka niya, ipakulong ka niya. Si BP Sara, kita mo humihiling lang siya kay BP Sara, maging vice president mo naman ako. Ikaw, sige na naman, para manalo ko, kasi dinaya ako ni Robredo eh. Para maging vice president ako, mami, tulungan mo naman ako. Anong ginawa ni Sara? O sige, kahit na ayaw ko na national, gusto ko lang mag-mayor. Sige, tulungan ko kayo magpinsan, kayong buong angkampukin ng ina nyo.
Lahat kayo ipapanalo ko mga putang ina ninyo. Oo, yung si Romualdez wala namang alam sa buhay yun, naging Speaker of the House pa. Oh, si Bongbong, o tingnan mo, Vice President ng hinihingi nilang magkapatid, silang dalawang manggagamit. Ano sabi ni VP? Sige, Vice President na lang ako, presidente ka, pero ipangako mo sa akin ha, ako gagamit ng chopper kasi kailangan ko umuwi ng Davao araw-araw. Ganito, ganyan, bigyan mo sa akin yung National Defense, ubusin ko yung NPA, at saka itutuloy natin yung mga nasimulan ng tatay ko, mga build project, ha. O, ano sabi nung gago? Oo, sige, presidente, putya. Ginawa mong presidente ang pukin ng ina. Tapos anong nangyari? O, di ba? Dinurog sila. Ayun, pinai-impeach si VP Sara. Pinai-impeach, binababoy, lahat. Nagbabayad ng mga troll farm para lang babuyin. O, ano na nangyari doon sa nabisto ng bilyonaryo ba nakabisto? Nabisto ng bilyonaryo yung isang bilyonaryo rin dito sa Pilipinas na gumagamit ng troll farm at AI para babuyin si Inday Sara. Anong ginawa ng putang inang pamahalaan? Wala nga. Oh, ganyang kasama, ganyang kademonyo. Itong punyetang Bongbong Marcos na tot ng mga aliporis niya. Itong mga Pilipino bumoto sa kanya 32 million. Anong ginagawa niya? 'Di ba? Umalwan na ba buhay natin sa 3 taon? May bago bang mga infrastruktura, may bago bang umusbong sa Pilipinas? Wala nga. So tinraidor ni Pangulong Marcos lahat, pati yung bumoto sa kanyang 31 million, lahat ng tumulong sa kanya para maging presidente siya, pati ate niya tinraidor niya. Ganyang kahayop yan, Chavit. Sino ka ba? Masyado ka naman yatang mataas ang tingin mo sa sarili mo kahit bati tayo. Gusto ko ipaintindi sa'yo, ang swerte mo. Kasi kahit na papaano, kahit na kinalimutan ka ni Bongbong, at least hindi ka niya pinakulong. Pag may banat kay Bongbong, ako nagsasagot. Pag may banat kay Bongbong, ikaw nagsasagot? Mahiya ka naman kay Vic Rodriguez. Si Vic Rodriguez nga ang akala ang muntik ng ibotong presidente noong 2022 dahil lahat ng tanong, lahat na lang ng media, pati pambabatikos, si Vic Rodriguez kawawang-kawawa, nakalbo nga eh. Long hair yun nun eh, nung naging abogado ni Bongbong, kakadepensa, nakalbo siya. Oh, napanot na si Attorney Vic, sorry joke lang yun. Sabi ko sa'yo, huwag niyo pakikinggan eh. Napanot na, ulitin natin. Nakalbo na si Vic Rodriguez, kakaprotekta sa kanya noong 2022. Ang taba ni Vic Rodriguez, so ang payat na ngayon. Oo, dahil tas nila mong ginawa ni Bongbong sa kanya, di ba? Sinibak lang basta-basta. Walang kaabog-abog. Samantalang putangin ng yan, nagmukhang matalino si Bongbong dahil sa kanya. Ngayong nasa posisyon ng lahat, kinalo, swerte ka pa nga eh. Pero after election, may Alzheimer na si Bongbong, hindi na ako kilala. No, may Alzheimer, walang Alzheimer yun. Oo, talagang demonyo yun. Traidor, walang utang na loob. Hindi Alzheimer's, putyang ina. Inaano mo naman, parang masyado mo naman binaba yung may mga Alzheimer's eh. Yung may mga Alzheimer's, special pa nga yung mga yan. Hindi katulad ni Bongbong, putya, walang kapatawaran ng katraidoran ng hayop na yan. Kumbaga sabi ko nga sa inyo, pagka yan si Bongbong namatay, sila ni Romualdez, tayo na pagdating dun sa impyerno, baka kunin pa nila, agawin nila pati yung yung trono ni Satanas eh. Ganyang kademonyo mga yan. Oo, ikaw talaga, Chavit. Oh. Alzheimer's, okay pa yung may Alzheimer's. Sakit yun ng mga mahal natin sa buhay na kailangan natin silang intindihin. Ito si Bongbong, hindi mo kailangan intindihin to. Hindi Alzheimer's to. Oo, hindi Alzheimer's. Talagang, utak, Satanas talaga yan, ganyang ugali. So, ito na siguro last na pag-support namin sa mga Marcoses dahil hindi lang may kilala. Sa ngayon po, hindi po natin alam kung nadinig na po ng Pangulo. O, puta rin gago rin eh. Hindi mo alam kung nadinig na ng Pangulo yung sinabi ni Chavit, pero sinasagot mo pa rin. Tanga ka talaga, Claire Castro eh. Kung hindi mo alam yung sagot ni Bongbong dun sa sinabi, pukinangin niya, huwag ka na magsalita. Huwag ka na magsalita. Kasi pag tinatanong ka tungkol sa programa, wala kang alam. Pag tinatanong ka, saan ba yung balay kangkungan? Ay bibigay ko sa inyo mamaya. Po siya nire-report mo na, hindi mo pa alam. Merong libo-libong mga barangay ang wala nang baka drug-free, baka kaya drug-free, libre na drugs ha. Oh. Sabi niya meron daw mga libo-libo ng mga barangay ang drug-free. Pucha yan, baka free na yung drugs doon ha. O kaya baka sobrang so buy one take one na sa sobrang dami ng supply ha. Oh, nung tinanong siya, ano ba yan? Saan ba yung barangay na yan na drug-free? Para lahat ng addict sa barangay namin palilipatin ko ron para maubos naman yung addict sa amin. O nung tinanong, anong sabi? Wala eh. Wala. Sabihin ko na lang sa inyo, bigyan ko kayo listahan. O kinaumagahan, may listahan ng dala-dala yung tanga. Puchang, kapal-kapal nung papel niya. O ayun, ito na yung mga listahan, di ba? Hinihingi nyo. Tangin na niya, nung tiningnan ni Eden, yari Nung tiningnan ni Eden, putragis yan. Blanco yung kalahati. Tangin na yan. Kaya nga sabi ni Eden, kaya naman pala ang kapal-kapal kasing kapal ng mukha niya eh. Kasi blanco. O anong sagot niya kinaumagahan? Di ka nahihiya, Claire Castro? Ang sagot niya kinaumagahan, dapat yung PIDEA tanungin natin. Kung bakit blanco? Putang ina ka, blanco na nga, pinakita mo pa. Ikaw ang nagpresenta, dapat ikaw ang tanungin, hindi yung PIDEA. Tanga-tanga ka ba? Palibasa, scammer kayo eh. Scammer mga putya.
Oh. ang mga tinuran po ni Governor Chavit Singson. Pero sa ating pagkakaalam po, ang ating Pangulo naman po ay hindi po siya nakakakalimot. Hindi nakakalimot. Gago. Nakalimutan nga lahat eh. Nakalimutan nga niya na may pangako sa Uniteam. Nakalimutan niya isang 20 pesos na kilo ng bigas. Nakalimutan nga niya isang milyong pabahay niya taon-taon. Nakalimutan niya yung yung mga mga magsasaka natin. Kinalimutan na ng tanga. Kinalimutan niya, nakakasabi lang niya ng flood control project na 1.5 billion per day tapos baha pa rin. Yung paghigop, paglunok niya sa mga baha. Sabi niya, pagka iipunin natin lahat ng baha, gagamitin natin sa Tagaraw. Wala naman siya infrastruktura tungkol dun. Nakalimutan niya lahat ng pinangako niya kay Inday Sara. Pinangako niya kay Inday, itutuloy yung build. Walang nangyari. Putay na, pati ba naman yung Samal, ang ikli-ikli na lang yun, matatapos na. Pati ba naman yung Samal at saka Davao connection yung tulay, hayop na yan. Pati pala yun, hihinto pa. Konti na lang yun, nung nag-jet ski kami dun, malapit na silang magtagpo eh. Matatapos na yung pinahinto nyo pang mga visit kayo. Nakakalimutan lahat ni Bongbong Marcos. Yung sinasabi mong hindi makakalimutin. Ito si Claire Castro, napaka-fake news mo talaga. At kahit siya po'y nakalimutan, hindi pa rin makakakalimot ang Pangulo. O, sino bang tangang maniniwala dyan? Meron bang nakalimutan na hindi mo makakalimutan? Putang ina kang babae ka? O, tingnan mo yung sasabihin ng tanga, o. Nakakalimot. At kahit siya po'y nakalimutan, hindi pa rin makakakalimot ang Pangulo. Ha? Oo, ha? Putang ina yan. Kahit na siya ay nakalimutan, hindi pa rin po makakalimot. Puta ragis yan. Para mong sinabing kahit po siya ay nagda-drugs, hindi po siya addict. Parang ganun eh. Ang gulo na ng Pilipinas, Claire, putang ina, lumayas ka na. Sa totoo lang, putya, ikaw talaga ang nagpapabagsak ng ekonomiya. Ikaw yung nagpapabagsak ng karera ni Bongbong Marcos. Ikaw talaga. Wala nang iba. Mga bossing, tingnan mo, saan ka makakita ng ganito? Oo, saan ka makakita ng nakakalimot ng hindi nakakalimutan? Alak ng tinapay. Ulitin nga natin, ang galing-galing mo talaga, Claire. Governor Chavit Singson. Pero sa ating pagkakaalam po, ang ating Pangulo naman po ay hindi po siya nakakakalimot. At kahit siya po'y nakalimutan, hindi pa rin makakakalimot ang Pangulo. Explain nyo nga sa akin. Kahit po siya ay nagkamali, hindi po magkakamali ang Pangulo. Kahit po siya ay hindi nagtututbrush, hindi po bad breath ang Pangulo. Kahit po siya ay hindi naliligo, walang putok ang Pangulo. Parang ganun yung sinabi niya eh. Huwag kang mag-alala, Chavit Singson. Kasi kahit na kinalimutan ka na niya, ay hindi ka niya makakalimutan. Oh, tangina ka. Boba. Walang utak. Abugaga. So, hindi lang po siguro sila nagkakausap or hindi po natin alam. So, hintayin na lang po natin Hindi pala alam, sagot ka na sagot eh. Hindi ka ba naman inutil eh. kung ano magiging tugon ng Pangulo. Dahil kung sila naman po ay naging maganda ang pagrelasyon dati, kung meron man po, at yun naman po ang sinabi ni Governor Chavit, Nasagot ka ng sagot pag hindi mo dapat sinasagot. Pagka yung tinatanong sa'yo tungkol sa trabaho mo, wala kang alam. Pinanood ko kasi yung mga press ko nito. Alam mo ba minsan, sa umpisa magsasabi siya ng 2 programa na walang kakwenta-kwenta. Tapos pagkatapos nun, magtatanong yung mga media. Alam mo ba yung tanong ng media, hindi konektado dun sa 2 pinresent niya. Siya ganun ka walang kwenta yung mga proyekto ng amo niya. Ang pinatanong sa kanya puro chismis. Kasi sagot na sagot. Walang alam to sa trabaho niya pag tinanong mo. Pero pag chismis ang tinanong mo dito, alam na alam nito. Oo, ganyan ka ulul to. wala po tayong magiging negatibong tugon mula sa Pangulo. Wala talaga. Ivy Reyes. Putsangin lang yan eh. Anong negatibong tugon mo ron? Yung sagot mo, negatibo na.